po bang mga iba pang kaalyado o kilalang tao na nagpaabot din ng pagbati ngayong anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumuntang iba? Kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th anniversary sa susunod na taon na plano namin. Imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At nahati nga talaga kasi yung atensyon ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, BP, ano na lang po paghahanda ng OVP ko? Ngayon may bagyong pipito. Opo. Yes, oo. Kung ano, sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng national government offices. So unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Sorry. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, doon sa mga affected families? Meron kaming relief box, non-food items ito, usually na ginagamit banig, yung mga personal necessities, yung mga gano'n. And then meron din kami food box, laman naman ito ay bigas at iba pang mga items. Okay. Ma'am, at yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the FATCOM. Bakit po bigla kayong napasok doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng party. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before, at noong umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung ano isabi, pagsabihan, etc. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, kasi did you approach him to tell him what it's supposed to be, ano? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa, gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero kung how was it po? Kasi earlier the Senate said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So, saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Okay. Ma'am? Ma'am, sorry, last na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave Napudanta, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. So, actually, from 1 to 10, sabi ko, you're at 12. But you mean it. He was really at 12 now. Oh, yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya eh. Right, ma'am? Okay, Laksita. Right. Ma'am, I know na, of course, you were there at the hearing. Of course, nandun din yung Taliban, si former Senator Trillanes. But of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Pero ma'am, kasi parang niraise yung former... No contest rin ha. Nirehash niya na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Hanilet, saka yung sa inyo daw, na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to
to quote him, mag-dictate daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kong Kulong and Mayor Pastel, to resign daw pag totoo daw ito yung accounts. Your reaction po, ma'am? Oo, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, di ba? Noong, was it 2016 na Yes, nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin na po, may bundag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko Yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan na ata nila na imbitahin ako. Inimbitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako attend sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Opo. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Perianes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is a drug smuggler, even if they your husband po na si Atty. Muzrato. What's your take on this one? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Atty. Manasseh Escardo. I'm sorry, I have to ask this. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this thing? Nagpalabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Opo. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD. Siya siguro ang dapat maghanda. Sa akin, wala pa naman sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Thank you, ma'am. May request.